For today, ang i-discuss ko about pa din sa resistance pero this time, ang tinitignan na natin is yung connection niya dun sa mismong circuit. So, first, ang focus talaga natin will be about series and parallel muna. So, 'di ba natapos na tayo dun sa first part, nag-solve tayo ng resistance given yung resistor code. Yung pangalawa naman is yung related sa resistivity naman or dun sa type of material na nung wire. And then yung last part or yung last time is yung meron namang effect yung temperature. So this time, tignan na natin yung connection niya dun sa mismong circuit. So, specifically, yung series and parallel. I think yung iba, familiar na dito or at least kahit papano meron na silang idea. Pero isa to dun sa pinaka-fundamental topics pagdating sa electrical engineering. So, dapat kapag nakita natin yung circuit, nakakita tayo ng circuit, parang dapat alam na natin kaagad kung connected ba sila in series or parallel or any type of connection. So, pero before that, so, quick introduction lang. So, before tayo mag-proceed dun sa series and parallel, ah, define lang muna natin kung yung dalawang term na branch and node. So, pag sinabi nating branch, pag sinabi nating branch, a branch represents a single element such as a voltage source, current source, or a resistor sa mismong circuit. So again, parang yung branch natin daw represents a single element. So, represents a single element. So, pwedeng ah voltage source, current source, or possible din na resistor or uh, any component. Current source or pwede ring resistor. Ito muna, yung mga common muna. Pero meron pang other elements like yung mga inductor, capacitor, and so on. So, basta kapag meron tayong nakitang component dyan, consider na yun as a branch. So, for example, dito niyan, dun sa first circuit natin, yung given circuit natin, ilan yan yung branch natin? So, meron tayong isang voltage source, 5 ohm resistor, 2 ohm resistor, 3 ohms resistor, and 2 ampere na current source. So, ibig sabihin, meron tayong 5 branch dito sa circuit na to. So, meron siyang 5 branches. Yung next naman, ito mas importante to, yung term na node. Pag sinabi naman nating node, yung node natin is the point of connection between two or more branches. So again, yung node is a point of connection between two or more branches. Point of connection between two or more branches. So, ayan. So, for example, 'di ba meron tayong dalawang branch dito, yung 10 volts and 5 ohms. So, ibig sabihin, sabi niya point of connection between two. Ibig sabihin, yung connection nila dun sa gitna or yung nagko-connect sa kanila, considered na yan as a single node. So, ano pa? Ano pa yung mako-consider natin as node? So, kapag nakakita kayo ng wire na ganyan, 'di ba usually sa circuit natin parang nagmumukhang wire lang 'yan. So, pero kung titignan nyo, itong 2 ohm resistor na to, ito yung dulo niya. Dito siya nakakonect. So, yung 10 volts na yan, parang pwede naman natin siyang extend hanggang dun sa dulo na yun. Or, parang nakalagay lang siya dito. Kapag wire lang siya na ganyan, for example, dito sa buong to, wire lang siya na diretso. So, ibig sabihin, considered lang yan as a single node. So, kaya nga, tignan nyo dito, meron tayong node A, naka, ano sila,
naka-identify or naka-label. Tapos yung sa taas, meron tayong node B. So kasi yung 2 connected siya do'n, yung 5 connected dito, yung 3 connected din diyan. Yung 2 amperes connected din do'n sa taas. Pero wire lang 'yan. So ibig sabihin consider lang 'yan as single node. So for this circuit, ibig sabihin niyan meron tayong tatlong nodes lang. So, importante kasi yan para dun sa ma-identify agad natin kung series or parallel yung mga resistor, mamaya na mag-solve tayo ng ng total resistance across a given terminal. So, eto, try lang natin. So, dito naman, meron tayong 10 volts ah, na voltage source, current source, and dalawang resistor. So, ibig sabihin meron tayong 4 branches. Yung number of nodes naman yan natin, so kung titignan nyo yung circuit, yung 5 and 10, connected sila dito sa gitna. So, consider na yan as a single node. Yung 6, ito yung nasa dulo niya, dito siya nakakonect. Yung 2 amperes natin dito sa taas. Pero, sabi ko nga, kapag wire lang siya na ganyan, considered lang yan as a single node. So, again, isang node lang yan. Pati yung sa baba, connected siya dito, connected siya dyan, connected dun sa baba. Pero, kung makikita nyo, parang wire lang siya. So, ibig sabihin, considered lang yan as single node. So, ito yung circuit natin na to, 4 branches with 3 given nodes. So, next, ito, bilangin lang natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, meron tayong 5 branches. How about yung nodes? Yung nodes naman, so yung 1 connected siya dito and dun sa baba. Connected dito and dun sa baba. Pero, ito rin, yung 5 connected sila dyan. Ito yung mga tinitignan niya natin. Pero kung titignan niyo itong part na to, wire lang yan. So, ibig sabihin, let's say node A na lang. So, ito din, wire lang yan. So, ibig sabihin, node B. Yung sa baba, kung titignan nyo yung buong to, diretsong wire lang. Or parang shorted lang sila. Ibig sabihin, yung given natin na to is also 3 nodes. So, ganun yung pag-identify natin ng number of branches and ng nodes. And madalas, yung sa mga nodes, nagagamit yan para hindi malito para mas makita natin kung ano yung connection nila, especially yung series and parallel. So, ayun, proceed na tayo dun sa series and parallel. So, kapag sinabi nating series, ang focus lang muna natin is resistors. So, kapag sinabi nating series resistors, so ang connection nila, for example, meron tayong dalawang resistor. Masasabi nating series yung dalawang resistor if connected sila sa isang node provided na wala ng ibang connection na nakalagay dito. So again, ulitin ko lang yun. Kapag let's say ito yung R1 natin, ito yung R2. Masasabi nating series yung dalawang resistor if connected sila sa isang node or sa isang dulo nila provided na wala nang ibang nakakonect dito. Anong ibig sabihin ko doon? For example, meron kayong circuit na ganito. Meron kayong R1, tapos R2, tapos meron pa kayong nakakonect dyan. So kahit na dire-diretso to, kung nakikita nyo dire-diretso yan, hindi na considered to as series. So bakit? Ano ba yung sinabi ko? Dapat connected sila sa magkabilang dulo, which is tama naman. Pero meron siyang iba pang nakakonect. Ibig sabihin, yung R1 natin and R2 dito sa figure na to, hindi sila connected in series. So, ganun lang natin siya tinitignan. So, for example, pwede pa tayong magdagdag. Ito, pwede tayong magdagdag ng pangatlo, R3. So, yung tatlong yan, connected lang sila in series. Tuloy-tuloy lang. So, ganun lang yung tatandaan ko. Consider nyo lang sila as series kapag connected sila sa isang node or sa isang dulo nila provided na wala ng ibang nakakonect dyan. Kahit na, for example, ito, ah, ito,
Yung iba niyan, baka mali 'to, finold lang natin na ganyan. Pero kung titignan niyo wala naman siyang ibang connection dito, ibig sabihin considered 'to as series. Pero kung naglagay ako ng wire diyan, so hindi na series 'yan kasi connected nga sila sa isang dulo pero meron ng ibang naka-connect. So, ganun lang yung sa series natin. So, para ma-solve natin kapag sa series, para ma-solve natin yung total resistance, let's say RT, yung total resistance, let's say, maglagay na lang tayo ng terminal dito, terminal A and terminal B. So, ibig sabihin yan parang magtatap tayo ng ohmmeter. Yung ohmmeter, yung pag-measure ng resistance. So, kapag nag-tap tayo ng ohmmeter dito sa magkabilang dulo na 'to, ano yung mame-measure natin? So, 'pag series, ang ginagawa lang natin is ina-add lang natin sila. So, R1 plus R2 plus R3 and so on. Kung ilan man yung naka-connect in series. Gano'n lang natin kinukuha yung series resistance or yung total resistance kapag naka-series. So, next. Pagdating naman sa parallel, kailan natin masasabi na parallel yung connection? So kapag parallel resistors naman, parallel resistors, so masasabi nating parallel yung dalawang resistor or yung even yung dalawang component kapag connected sila on both nodes or dun sa magkabilang dulo. So for example, meron tayong given na terminal, terminal A and terminal B. So, for example, meron tayong eto, let's say ito yung R1, tapos ito yung R2 natin. So, etong dalawang 'to, connected sila in parallel. So, bakit in parallel? Ano ba yung sinabi ko? Dapat connected sila on both ends or connected sila sa parehas na node. So, kung titignan niyo sa taas natin, 'di ba considered lang 'to as a single node. Yung sa baba, considered lang din yan as a single node. Ibig sabihin, yung dalawang to, ah, kung ara node A to, di ba node A lang din yan to, tas node B yung sa baba. Ibig sabihin, connected sila parehas sa both node A and B. Ibig sabihin, considered sila as parallel. Kahit na magdagdag pa tayo dyan, so let's say R3, parallel pa din yan. Kasi again, kung yung buong 'to considered lang as a single node. So, yun yung tatandaan nyo pagdating sa parallel resistors. So, 'pag una medyo nakakalito lang 'yan pero, through practice masasanay din na ma-identify kaagad kung anong klaseng yung connection na meron sila. Pagdating sa parallel resistors naman, so meron tayong general formula para dun sa total resistance. So, ang general formula natin is 1/RT is equal sa 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on. Kung ilan man yung nakakonect in parallel. Ito yung formula natin. So, yan yung formula para sa total resistance kapag connected in parallel. So, pero meron tayong shortcut. Pero yung yung shortcut na ginagamit natin is para kapag dalawa lang. So, kapag meron tayong dalawang parallel resistor, so let's say ito yung R1 natin, ito yung R2. So, instead na ganyan pa yung gagamitin natin, do pwede naman yun. Ang madalas na ginagawa na lang is yung total resistance nung dalawang to, so RT, is just equal sa product over sum. So again, gagamitin nyo lang to kapag dalawa lang sila. Dalawa lang yung nakaparallel. Product over sum. Na yung ibig sabihin ko doon, R1 multiplied by R2 all over R1 plus R2. So again, pag dalawa sila. So or prove lang natin. Try lang nating i-prove. Pero ito, ginagamit yan madalas kapag dalawa lang sila. Lalo na
Eto basta gamit na gamit 'yan, yung formula kapag dalawa lang sila or dalawa lang yung naka-connect in parallel. So, pero puwede naman nating prove. Ito yung general formula, so ito naman yung pang dalawa lang. So, for example, prove lang natin. Ito, what if dalawa lang sila? 'Di ba ito yung general formula natin, so ibig sabihin 1/RT is equal to 1/R1 plus 1/R2. So, ang gagawin niyan, 1/RT, pwede nating i-combine yung dalawa. So, paano natin ko-combine? Ang gagawin is mag-LCD tayo, which is yung product lang nila. Tapos cross-multiply lang, so magiging tong R2 plus R1. So, to solve for the value of RT, kahit i-reciprocal na lang natin kasi 1/RT reciprocal is RT. Kapag kung ni-reciprocal natin 'to, dapat i-reciprocal din natin yung sa kabila. So, ibig sabihin meron tayong RT is equal to R1 R2 over R1 plus R2. So, dun lang din na-derive. So, 'pag minsan meron din tayong 'pag nagsisimplify tayo ng total resistance, meron ding times na nagkakaroon tayo ng shorted. So, anong ibig sabihin nun? 'Di ba, for example, meron tayong circuit na ganito. So, meron tayong voltage source. Let's say, voltage source. Tapos, meron tayong resistor dito. Tapos, meron tayong resistor dun sa dulo. Pero, meron tayong wire na nakalagay lang dyan. So, etong, ah, ah, etong given na 'to, considered 'yan or merong part ng circuit na 'yan na considered as shorted. So, shorted. So, bakit nagkakaroon tayo ng shorted? 'Di ba by definition, yung current natin is the flow of electrons. And yung resistor natin, siya naman yung nagre-resist dun sa flow ng electron. So, imagine niyo na lang kung dito yung source natin, ibig sabihin dito manggagaling yung current. So, kung for example lang, dito yung source natin. So, dito siya connected. So, dito manggagaling yung current. Ano yung gagawin ng current niyan? So, meron siyang wire dito. Meron siyang node. Meron kang node dyan. Pero, ang mangyayari niyan, yung current na to, usually dapat magdi-divide siya dun sa dalawa or mahahati sa dalawa. Pero, ang mangyayari niyan is instead na mahati siya, yung buong current na yan is dadaan na lang dito sa wire na to. Bakit? Kasi by definition, yung current always chooses the least resistance path. So, siyempre, yan yung flow of electrons natin, mas pipiliin niya yung walang resistance. So, ibig sabihin yan, parang disregarded na to sa circuit natin. Kasi nga, dito pa lang, dito na dadaan yung lahat ng current. So, shorted na siya dito sa part na to. Isa din pwede niyong consider. 'Di ba yung ah, nasabi natin kanina, kapag wire lang siya na ganyan, considered lang siya as a single node. Para hindi kayo malito dun sa mga nodes natin, pwede naman kasi natin silang i-redraw. So parang yung connection natin parang magiging ganito lang. Yung mga node, pwede nating i-drawing as single node na as in isang dot lang na ganyan. So parang ang mangyayari, magiging lang siyang ganito. So, eto. So, yung wire sa gitna, kinlip ko lang siya dito. So, parang yung kanina, dito yung resistor natin. So, itong part na to. So, kung titignan nyo, parang nag-close na tayo dito. Ibig sabihin, wala nang kwenta yan. So, isa yan sa pinaka-effective way para hindi tayo malito dun sa pag-simplify ng resistance. Yung i-draw natin or i-clip natin yung mga wire na wire lang, as in wire. Kasi shorted naman sila. For example, dito sa mga drawing na 'to. So, for example, ito puwede naman kasi natin siyang i-drawing as ganito, meron tayong 10. So, 10 volts, 'di ba? Tapos meron tayong 5 ohms. Tapos puwede nating i-drawing as single node na lang 'yan, yung sa taas. Tapos meron tayong 2 ohms, tapos meron tayong 3 ohms, and 2 ampere.
So, ito din naka-connect siya dito. Ibig sabihin, tatlo lang yung node natin. Isa yan dun, sabi ko nga, isa yan sa effective way yung pag-redraw natin para makita talaga natin kung saan sila connected. So, eto for example, nagkaroon tayo ng shorted. Kasi nga, considered lang to as single node. Or yung sabi ko nga kanina, yung current natin pinipili niya yung least resistance path. Bakit pa siya dadaan dito kung dun sa part na to wala naman siyang parang wala nang nagre-resist sa kanya, syempre dun na ako dadaan. So, ayun. Try natin mag-solve ng mga examples. So, tandaan yung mga formulas na to. So, series and then parallel. So, dun muna tayo sa mga basic. So, for example, maglagay na lang tayo ng values dito. So, lima yan. So, let's say na lang lahat ng value ng R natin equal to 10 ohms. 10 ohms lahat. So, for letter A, yung letter A natin kung titignan nyo, yung A. So, yung drawing natin is pa ganito. Pero, ano ba yung sabi natin? Parang ito niya magta-tap tayo ng ohmmeter dun sa terminal A and B. So, dapat kunin yan natin, simplify natin yung nakapaloob dito dun sa terminals na A and B. So, ano ba yung sabi natin? Tignan nyo, wire lang yan. Wire lang siya. So, ibig sabihin, sabi ko nga, di ba pwede nating i-clip yan? Pwede natin siyang i-drawing as single node kasi wire lang yan eh. So, parang yung drawing natin parang magiging ganito siya. So, meron tayong A, tas meron tayong B. Parang magiging ganito yung circuit natin. So, ibig sabihin, etong part na to is shorted lang. Shorted, so wala nang matitira. Yung A and B niya natin parang ganito lang. Ibig sabihin, yung total resistance natin for letter A is equal to 0 lang. Next, for letter B. So, for letter B, so tingnan natin yan sa letter B. Yung letter B natin, redraw ko lang siya ulit. So, meron tayong, alagay ko na yung values nila na 10. So, 10, tapos 10, 10, 10, 10, 10. So, and then, sisimplify lang natin yung across terminal A and B. So, kung titignan nyo yan, yung 10 na to, tsaka yung 10 na nasa baba, connected ba sila in series? Hindi. So, bakit? Kasi, kahit na dire-diretso yan, ano yung sinabi ko? Connected sila sa dulong to, pero dapat, before natin sila ma-consider as series, dapat wala nang ibang connection dyan in between them. So, ibig sabihin, yung 10 na to, tsaka yung 10 na yan, hindi sila series. So, next, check natin yan dun sa kabila. Tignan niyo tong part na to. 'Di ba yung nasa taas, itong part na to, considered lang yan as a single node. Even yung nasa baba, considered lang yan as a single node. Even yung nasa gitna, considered lang yan as a single node. So, ibig sabihin yan, yung 10 natin na to, 10 ohms na to, connected siya sa node na to, tsaka node na to. Yung 10 na to connected dun sa magkabilang node. Ibig sabihin, yung dalawang to are connected in parallel. Same case dun sa dalawang yan. Kasi connected sila sa magkabilang dulo. So, to solve for the impedance or ay resistance nung dalawa, simplify lang natin. So, product over sum. So, let's say ito yung R1 natin, tapos ito yung R2. Parehas lang naman. So, yung R1 niyan, parallel yung dalawa. So, meron tayong 10 times 10 over 10 plus 10. So, meron tayong 100 over 20 is equal to 5. 5 ohms. Ibig sabihin, yung combination ng dalawang to, equal na lang sa 5 ohms. Ibig sabihin, yung sa R2 natin, equal lang din sa 5 ohms. So, kapag parallel, for example, pareha-parehas lang yung values nila. So, kapag meron kayong, for example, meron
dalawang nakaparallel tas parehas silang 10, dalawa lang. So, ang total resistance mo matic naka-divide lang ng 2. So, 5 na agad. Kung tatlo yan, so for example, ginawa nating tatlo. So, 10, 10, 10. Ang mangyayari dyan is magiging, madi-divide lang ng 3. So, 10/3 na kaagad. Provided na pare-parehas sila. Kung apat sila na para-parehas, nakaparallel, divide 4 lang. Ganun lang. Parang shortcut lang din. So, ayan. Simplify niyan natin. So, yung ito, kinuha natin yung combination. Kapag i-redraw niya natin siya, dapat connected pa rin sila dun sa magkabilang node. So, ibig sabihin, ito niyan. So, ito yung A natin. Itong 10 and 10, pwede na natin siyang i-redraw as 5 na lang. So, 5 ohms and then ito din sa, nasa baba. Considered na lang to as 5 ohms. So, sinimplify lang natin. And ito, dinrawing lang natin siya as a single node. Connected pa rin siya dun sa node na to. So, hindi natin tinanggal. Hindi kasi natin pwedeng baguhin yung connection. So, parehas lang. 'Di ba? Parang sabi ko nga kung re-redraw natin 'to parang ganito siya. So, ang ginawa lang natin, pinagsama lang natin yung dalawang 'to. Pero connected pa rin sila dun sa mga node na 'yan. So, kasi connected in parallel. So, ito yung terminal B natin. So, ibig sabihin niyan yung RAB natin or yung total resistance natin across terminal A and B is yung dalawang 'to, kung titignan niyo connected sila sa isang node, na 'to, sa isang side and wala ng ibang naka-connect. Ibig sabihin connected sila in series. So, 5 plus 5 is equal to 10 ohms. Ito yung answer natin dun sa pangalawa. So, next. Yung next naman, yung letter C. So, yung letter C natin, dito ko na lang siya isolve. Dun sa letter C natin, kung titignan niyo yung ah pare-parehas lang na 10 ohms. So, yung 10 na 'to, tsaka yung 10 na nasa baba, hindi sila connected in series. So, bakit? Bakit hindi connected in series? Kasi meron tayong terminal dyan. Meron pa tayong ibang nakakonect dun sa in-between nila. So, ibig sabihin hindi series yung dalawa. Pero, masasabi natin na yung 10 sa taas, yung parehas na sa taas, considered sila as series. So, bakit? Kasi connected lang naman sila sa isang node na 'to or dun sa dulo na 'to. Kaya nga kung re-redraw natin, ah, redraw ko na lang. So, parang pwede nating sabihin ito yung terminals natin, yung nasa gitna. Parang ganito yung circuit. So, ibig sabihin, connected lang in series yung nasa taas. So, meron tayong 10, 10, 10, and 10. So, kung connected sila in series, so pwede nating simplify. So, pwede nating simplify yan. Since series sila, ang ginagawa natin is ina-add lang. So, pag in-add natin, so terminal, ito yung terminal. So, hindi ko na muna siya ginalaw. Magiging ganito na lang yan. So, 10 plus 10, meron tayong 20 ohms. Tapos sa baba, 20 ohms. So, next. Paano niya natin simplify? So again, ito yung terminal natin. So ito yung kinukuhanan natin ng resistance across these two terminal. So meron tayong 20 and 20. Kung titignan nyo, considered to as parehas na node. So ito pwede naman nating ilabas para hindi tayo malito. 'Di ba? Pwede naman natin siyang gawing ganyan. Hindi pwede tayong mag-adjust kasi dun sa circuit natin as long as na hindi natin pinapalitan yung connection. So kung A and B to, ibig sabihin parang nilipat lang natin sila na paganyan, nilabas lang natin. So ito yung terminal A, ito yung terminal B. 20 and 20. So kung titignan nyo, connected sila sa parehas na node. So ibig sabihin yung 20 natin, considered sila as parallel. Ibig sabihin, yung RT natin dyan, so sabi ko nga, dalawa yung parallel, parehas lang sila.
Ang gagawin, divide 2 na lang. So, 10 ohms lang din. So, next, ito, yung letter D. So, yung letter D natin, so for example sa letter D, meron tayong 30 ohms yan dito, tapos 10 ohms, 10, and 10. So, simplify lang natin. So, redraw ko na siya. Yung sa letter D natin, meron tayong 30. So, 30 ohms, tapos 10 ohms, 10 ohms, and 10 ohms. So kapag ganyan, kapag mahaba na siya or pag dumadami na siya, so ang kailangan natin is makuha natin yung total resistance across these two terminals. Ibig sabihin, sisimplify lang niya natin lahat ng to. Kapag ganon, lagi tayong nagsisimula dun sa pinakamalayo, dun sa terminals natin. So, ibig sabihin, mag-start niyan tayo dito kasi nandito yung terminal natin, mag-start tayo sa dulo. So, yung 10 na 'to, yung dalawang 10 na 'yan, connected sila in parallel. So, bakit? Kasi connected lang sila dun sa node na 'to. Ibig sabihin, yung 10 and 10 are connected in parallel. So, ibig sabihin, pwede na nating simplify yung dalawa kasi connected naman pala sila in parallel. So, dalawa lang parehas. Divide 2 na lang. So, redraw lang natin. So, meron tayong 30 ohms, tapos meron tayong 10 ohms dito. And then, ito niyan, so masisimplify na lang siya as isang resistor. So, 10 parallel sa 10 is 5 na lang. So, nare-draw lang natin siya dun sa terminals na to. Pinagsama lang natin. So, next niyan. So, kung titignan nyo, yung 10 and 5 natin, connected lang sila dito sa part na to. Ibig sabihin yung 10 and 5 are connected in series kasi wala nang ibang connection in between them. Pero yung 10 natin tsaka 30 hindi natin masasabi na series yung dalawa. So bakit? Kasi magka-connect nga sila sa isang node pero meron ka pang ibang connection. So ibig sabihin hindi sila considered as parallel. So ito, i-add na niya natin. Considered kasi yung dalawa as series. So, ibig sabihin, pwede nating simplify. Ito yung terminals natin. So, terminals A and B. So, 30. And then, pwede nating i-simplify as isang resistor na lang. So, 10 plus 5 is 15 ohms. So, for our final answer niyan, yung RAB natin, kung titignan nyo, connected yung dalawa in parallel. So kasi nga, connected sila sa node na to, connected dun sa node sa baba. Parehas yung connection. So considered sila as parallel. So ibig sabihin, dalawa lang yan, mag-product over sum na lang tayo. So yung RAB natin is just equal sa 15 multiplied by 30 all over 15 plus 30. So yung RAB natin is equivalent sa 15 times 30 all over 15 plus 30. So, ibig sabihin, yung total resistance natin is also equal sa 10 ohms. So, ayun. Next, try naman natin to. Letter E. So, yung letter E, kung titignan nyo, yung tatlo connected lang in parallel. So, dito na lang natin i-solve kasi connected lang sila in parallel. Eh, di ba meron naman tayong general formula dyan. So, ito niyan, 10 ohms lang, 20 ohms, saka 30 ohms. Kung given natin yung R is 10. So, ibig sabihin, connected lang lahat in parallel. Diba dun sa general formula natin, meron tayong 1 over RT is equal sa 1 over 10 yan plus 1 over 20 plus 1 over 30. So, pero pagdating sa calculator, mas madali gawin nyo na lang ganito. So, 'di ba meron tayong 10? So, yung gawin nyo na lang para mas mabilis siyang kinakalcu, i-raise to negative 1 nyo na lang. 'Di ba? Ano ba yung ibig sabihin? 'Di ba? Properties of exponent. Kapag naka-raise to negative 1 ang nangyayari, binababa lang natin. So, parang magiging 1 over 10 lang yan. 1 over 10 raised to 1. Or ito lang. So, plus, para mas mabilis lang siyang
i-calculator. So, i-raise to -1 na lang. Pero parang ganito lang din naman tina-type natin. Tapos equal, pero kapag in-equal natin yan, naka 1/RT pa. So, wag niyong kakalimutang i-reciprocal ulit. So, ang answer natin is 60/11 or 5.455. So, ang RT natin dito is 5.455 ohms. So, next, try na natin mag-solve ng iba. So, ito. Find the value or yung total resistance natin across terminal A and B. So, again, yan yung ano natin. Ibig sabihin, simplify natin yung nasa loob ng terminals na yan. So, check niya natin ano yung mga pwede nating masimplify. So, una, tingnan nyo to. Yung 8 and 20, hindi series yan. Kasi meron pa tayong wire dyan sa gitna nila. Pero, masasabi natin, yung 20 na to and 30 dun sa baba, connected sila in parallel kasi connected sa node na to. So, ibig sabihin yung 20 and 30 na yan, connected in parallel. So, pwede nating simplify. So, let's say yung combination niyan is R1. So, ang R1 natin is the parallel combination nung 20 tsaka 30. So, meron tayong 20 plus 30 sa baba. So, product over sum na lang kasi dalawa lang naman sila. So, 20 over 30 times 30 over 20 plus 30. So, meron tayong 12 ohms. So, mas maganda para hindi tayo nalilito, i-redraw niyan natin. So, ibig sabihin kapag na-redraw natin, connected na lang dito sa terminal na to. So, ito yung A natin, and then meron tayong 5 ohms sa taas, and then yung 8 natin, and then, ito niyan, i-drawing, dito natin i-drawing yung na-solve nating 12 ohms. So next, paano natin simplify? So yung 8 and 12 natin, kung titignan nyo, ito lang yung connection and wala nang ibang nakakonect. Ibig sabihin, yung 8 and 20 are connected in series. So, pwede nating sabihin na yung circuit natin is ganito na lang. So, meron tayong 5 sa taas and then yung sa baba, connected sila in series. So, add lang natin. So, magiging 20 ohms na lang to. So, terminal B. So again, kapag ganyan, kung titignan nyo, connected sila sa node na to. Connected sa node na to. Kasi yung 5, ito yung dulo niya. Yung resistor na to, ito din yung dulo niya doon sa kabila. Yung 20, same lang. Same yung connection. Ibig sabihin, yung 5 and 20 natin are connected in parallel. So, yung total resistance yan natin, or yun na yung total resistance. Kapag sinimplify natin, RAB na yung matitira. So, yung resistance natin across terminal RAB, yung terminal AB is the parallel combination ng dalawa, which is 5 times 20 over 5 plus 20. So, 5 times 20 over 5 plus 20. So, ang RAB natin for this problem is 4 ohms. So, next, try pa tayo. Ito naman. So, dito pwede nating sabay na i-adjust. So, kung meron tayong pwedeng pagsabayin, kasi kung titignan nyo, yung 10 na to and 40 connected in parallel kasi connected lang sa parehas na node. And yung 5 natin and 20 connected lang din sa same node. Ibig sabihin yung 520 connected in parallel. Yung 10 and 40 natin connected in parallel. So let's say ito yung R1, yung parallel combination is the R1, and then yung 10 and 20 10 and 40 naman ito yung R2 natin. So yung value ng R1 parallel combination ng dalawa.
So, meron tayong 5 times 20 all over 5 plus 20. So, 100 over 25, so 4 lang yan, 4 ohms. And then yung R2 naman, yung R2 natin, parallel combination 10 times 40 all over 10 plus 40. Product over sum kasi nga parallel. So, 400 over 50 is equal to 8. Or, calculate natin, 10, 40 over 10 plus 40. So, ang R2 natin is 8. So, kapag re-redraw niyan natin, pwedeng pagsabayin na. So, ito yung A natin, itong 5 and 20 niyan, magiging 4 na lang. So, ito, magiging 4 na lang to. 4 ohms. So, yung 10 and 40 naman, magiging 8 ohms na lang. So, connected sa node na to. So, meron tayong 8 ohms. So, ibig sabihin, yung final answer natin dito, yung RAB, connected na lang sila in series. Kasi connected sila sa isang node and wala nang ibang nakakonect dito. So, equal to 12 ohms. Or pakita lang natin na plus lang natin. So, 4 plus 8 kasi nga connected sila in series. So, next. Ito, RAB, same lang. Ano yung mga pwede nating ma-simplify na agad. So, wag kayong papalito yung 10 and 80 hindi sila series kasi meron pang nakakonect na wire dyan. Pero, tingnan nyo to, yung 60, 20, and 30 natin, connected sila in parallel kasi connected sila sa node sa baba and connected sila sa node sa taas. So, ibig sabihin, pwede nating i-simplify yan. So, let's say yung parallel combination ng tatlo is R1. So, calcu na lang natin or pakita natin. So, 1 over R1 is equal to 1 over 20. Ito yung general formula natin, 1 over 30 plus 1 over 60. Pero, pagdating sa calculator, kahit idiretso nyo na 20 raised to negative 1 plus 30 raised to negative 1 plus 60 raised to negative 1 equal, tapos huwag nyo lang kakalimutang i-reciprocal ulit. So, ang answer natin dun sa parallel combination ng tatlo is 10 ohms. So, kung re-redraw natin, magiging na lang ganito yung circuit. Meron tayong 10, tapos 80 dito sa gitna. Ito magiging 10 ohms na lang. 10 ohms, tapos 10, tapos 80. Again, yung connection niyan nila, yung 10 and 10, series na lang. Kasi sa isang side na lang connected and wala nang connected na iba. So, pwede nating i-redraw niyan as 80. So, 80 to. Add na lang natin yung dalawa kasi connected lang in series. So, 20. So, 10 plus 10. So, ibig sabihin, yung final answer natin yan, yung RAB natin or yung uh, resistance natin across terminal A and B, parallel combination lang ng 20 and 80. So, kasi again, connected sila in parallel. So, magiging lang tong 20 times 80 all over 20 plus 80. So, parallel combination product over sum 20 times 80 all over 20 plus 80. So, 16. Meron tayong 16 ohms. So, next. Ito mahaba. Medyo mahaba lang. Ito medyo mahaba. Pero, hindi naman siya mahirap. Kasi, sanayan lang din kasi talaga yan. Kaya dapat mag-practice lang ng mag-practice. So, actually, kung ako, pwede ko nang idiretsong calculator yan. Pero, pakita lang natin using manual. Or isa-isahin natin. So, again, sabi ko kanina, kapag kumukuha tayo ng total resistance, mag-start tayo dun sa pinakamalayo dun sa terminal natin. Eh, ito yung terminal natin, A and B.
Ito yung terminals A and B. So, ibig sabihin, mag-start tayo dun sa dulo. Kung titignan nyo, kahit wag na nating i-redraw lahat, yung 9 and 11, connected to, yung dalawang to, in series. Kasi, connected sila sa isang node or sa isang dulo and wala nang ibang nakakonect dyan. So, ibig sabihin yung total nito is 20 ohms. So, next, itong 20 na yan, connected siya dito, di ba? Yung 20 natin, connected siya dyan, dun sa magkabilang dulo. Yung 5 natin, connected din sa terminal na yan. And even yung 4, kasi again, wire lang to. So, considered lang yan as a single node. Ibig sabihin, yung 20, yung 5, and 4 natin are connected in parallel. So, let's say, R1 na lang yun. So, okay, sige, R1. So, yung parallel combination ng tatlo, R1. So, R1, 1 over R1 is equal to 1 over 20. Itong series ng dalawa. Kasi nakaparallel siya dun sa 5 and nakaparallel din dun sa 4. So, yung R1 natin, so, diretsang calculator. So, 20 plus 5 plus 4. So, tapos, wag nyo kakalimutan reciprocal ulit. So, 2 ohms. Ibig sabihin, 2 ohms na lang yan. So, para yung iba kasi nalilito sila kapag di nagre-redraw. Pero pwede naman natin siyang i-redraw kung gusto nyo. So, 5, tapos meron kayong 4, tapos meron tayong 15, tapos meron tayong 6. Actually, yung iba dito, pwede nyo namang i-simplify na din kaagad. Like yung, for example, yung 10 natin and 20, parallel lang yan. Kasi kung titignan nyo, single node lang to. So, pero pwedeng mamaya na lang din. Depende naman sa inyo. So, mamaya na natin simplify. 22 and then 10. Tapos, ito yung 8. And then, meron na lang tayong 2 dito. 2 ohms. Sinimplify na natin to yung hanggang sa 4. And then next, etong part na to again, connected sila in series. So, meron tayong 10 ohms. Yung 10 ohms na yan, connected siya sa node na to and then dun sa node sa baba. Pero kung titignan nyo, yung tatlong connection na yan, so yung tatlo are connected in parallel. Yung 10 ohms, kasi yung 10 ohms natin dito sa node na to tsaka dun sa baba. Yung 10 na to, magkabilang dulo din. Yung 20, sa taas din and dun sa baba. Ibig sabihin, yung tatlo are connected in parallel. So let's say, R2 na lang yan, 1 over R2 is equal to 1 over 10 plus 1 over 10 plus 1 over 20. So ang R2 natin is merong 10, 20. So ang combination niya is 4 na lang, 4 ohms. 4 ohms, na-simplify na niya natin hanggang dun sa 20. So, ibig sabihin, ang matitira na lang niya natin, meron tayong 5, tapos 4 sa baba, and then 15 dito. Yung 6, hindi pa natin nagagalaw. So, eto niyan, di ba na-simplify na natin? Connected lang yan sa node na to. So, ito yung 4 ohms natin. So, kasi ito lang, di ba, ditong node, parang same node lang din naman yan. Inayos lang natin yung pagkakadrawing. So, next. So, ano niyan yung connection? Yung 6 and 4, series. And then, yung series combination, nakaparallel dun sa 15. So, again, series to. So, meron tayong 10 ohms. So, let's say, yung R3 natin, connected siya dito. 'Di ba? Sa node na to and sa node sa baba. Ibig sabihin, so, meron tayong 10 na nakaparallel sa 15. So, let's say R3 na lang, 1 over R3 is equal to 1 over 10 or product over sum na lang pala kasi dalawa lang pala. So,
Yung parallel combination niya is R3 is equal to 10 parallel sa 15. So, 10 plus 15. So, calculate lang. So, 10, 15 all over 10 plus 15. So, meron tayong 6 ohms. So, hanggang dito na yan, dun sa 15. So, kung i-redraw natin, meron tayong 5. Ito, connected sa node na yan, ibig sabihin ito na lang yung 6 ohms. Sinimplify na natin. Ibig sabihin, ganito na lang yung circuit natin. Ito yung terminals A and B. So, kung titignan nyo, yung tatlo, connected na lang sila in series. So, ibig sabihin, ang REB natin is equal sa 5 plus 6 plus 4. Kasi series na yung tatlo. Kasi wala naman ibang connection, no? Wala nang ibang connection sa gitna ng mga nodes. So, ibig sabihin, yung final answer natin for this problem is 15 ohms.